Oh, hello everyone. Magandang araw po sa ating mga subscriber, sa ating mga hindi na bumibitaw sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa mga kababayan ng mga Bisaya, sa mga Tagalog po. Salamat ninyong tanan sa mga kabisayaan na laging sumusuporta sa ating video. Ganun na rin ho sa ating mga kapwa OFW at sa mga iba pang mga naabot sa ating mga upload, sa ating video, sa ating vlog. So ito muna ang gawan ko reaction. Siguro na napanood niyo itong si Claire Castro na hindi umubra kay Attorney Trixie Cruz. Parehas naman itong abogada. Mayroon pang isa, yung paglinawan, abogada rin to. Itong si Claire Castro, ayun na, takbo agad sa NBI, nagpa-blatter. Baka may mangyari daw sa kanyang hindi maganda, at least daw mayroon daw maituro maimbestigahan. Ito nga yan si Attorney Trixie Cruz at saka itong yung isa pang nagpost sa social media. Takot ka pala eh. Akala ko ang tapang-tapang mo. Ayun na nga eh. Ito yung video niya. Banggitin pa rin niya yung mga Duterte pa rin. Hindi lang niya sinabing Duterte, pero yung mga idulo ba yun o ano bang pagkasabi nito? Ito yung sinabi niya. Ngayon, actually pinaparecord ko lang po, pinire-report ko lang po yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amet Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng gintong klaseng mga grave threats. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O... Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nilang may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previous na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Paglinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. Anong background? When I made this chucky remark, and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Yung pagka-astig mo diyan, porket nandiyan ka pa ngayon sa posisyon ngayon na sa Malacanang ka pa, hindi pa yan. Warning pa yan sa'yo. Kung totoo man yan na sinabi nila ni Attorney Trixie Cruz o Paglinawan na nagbabanta sa sa iyong sarili, paano na kaya Claire Castro kapag wala na si Bongbong Marcos? Isipin mo yan ha, Inday.
Kung hindi ka hindi ka nag-isip na hindi habang buhay nandyan ka nagbulala kapag mayroong press con dyan sa Malacanang at ang lagi mong tinitira itong mga Duterte. At ito na naman kanina napanood ko, magalong na naman ang kanyang tinitira. Ilang beses na kanya ito tinitira ni itong si Claire Castro, itong si Magalong. Kung hindi Magalong ang tinitira nito, mga Duterte, doon lang yan sila, nagpaikot-ikot. At natakot ka dito sa kay Attorney Trixie Cruz. At kung totoo man yung sinabi ni Attorney ano ba yan? Ang hirap naman kasi itong pangalan ni Attorney Trixie Cruz eh. Hindi pa naman 13 na lang kaya to. Ang hirap kasi banggitin eh. Ito si Attorney Cruz, ganun lang. Para hindi magkasapit-sapit ang dila. Ito si Attorney Cruz, abogada man to, hindi naman to siguro mag-post ng ganun na yung mga yung mga walang latay na lang sa kanya. Hindi naman siguro yun mga ganun. Kasi alam naman ito kung sasabihin niya na ganun, alam niya yun na magkaroon siya ng kaso. So, o kaya, mali ang pagkaintindi ni Claire Castro. Alam mo natin si Claire Castro, ang hilig to sa ang hilig to sa mag-twist ng mga naririnig niya. Ang hilig niyang maninira. At kapag katinitira nga kayo, kapag nagrereklamo na sa inyo, ayan, kaagad-agad punta kayo sa magrereklamo kayo. Pero yung mga tinitira ninyo, wala, di naman to nagrereklamo, di naman to pumunta ng NBI. Porket ikaw nasa sa Malacanang ka ngayon, nagpabula-bula ka ng bibig mo, punta ka kagad sa NBI para sabihin na biktima ka. Nakita niyo yung video niya, parang biktimang-biktima siya nun. Akala mo kung talagang tutuhanin niya ni Attorney Cruz, sino bang tanga na mag sa'yo dito? Papatulan ka. Alam naman ng mga tao ngayon pag nakakapanood sa'yo na siraulo ka naman talaga okay lang pala sa kanya siguro pag sabihin na siraulo siya, buba siya o kaya yung okay lang sa kanya tawagin siyang ganun kasi di siya nagreklamo eh. Yung mga baser nito, tawagin natin doon na ingot kasi itong babae na to eh. Sa totoo lang kapag nanood ko ng balita kapag ayan na naman, ini-interview siya. Pag bumalik na naman ang mga salita niyo sa mga Duterte, ay nako, talagang i-forward ko na kaagad yung magpapanood ko ng balita. Kasi wala, puro paninira to eh. At ang lang nito, ang katapat mo lang pala, itong si Atty. Ang hirap nga, si Cruz. Alam mo naman, itong trabaho dati ng nagiging amo mo dyan, yan dyan nanggaling si Atty. Trixie Cruz nanggaling. Ayun, nakachamba din ako na magbanggit. Dyan siya nanggaling dyan sa PCO. Nag-resign dahil hindi niya kaya yung amo mo na sobrang dik-ah. Kaya ikaw, ang lakas mo magsabi na ipablatter mo to si Atty. Trixie Cruz, na alam naman ni Atty. Trixie Cruz na saan ang hanggang saan lang yung pwede niya sabihin. Pinatawag nga yan sa House of Representatives sila noon ilang mga vlogger sa mga DDS vlogger na nandoon pinapatawag. Dahil pinag-initan nga naman talaga. Ngayon ikaw na naman ang nito. Ikaw na naman ang paipal nito para sabihin na para manahimik tong mga to. Ang hirap kasi sa inyo pagka kayo nalaman sa mga social media, galit na galit kayo. Pero kapag kayo ang nagsabi sa mga social media na pinag-share yung mga sinasabi mo. When I made this chucky remark, and then sila yung nag-threaten sa akin. Ay yung mga tinitira ninyo, baliwala lang. Ay kagaya nito ni VP Sara, yung mga Duterte, yung kapatid ni VP Sara, si Pulong. Ilan na bang mga masasakit na salita ang sinasabi mo rin dito sa kanila? Ngayon nga nandiyan ka sa NBA, pasaring mo pa rin sa mga Duterte. Sa atin lang naman, kung sinasabi nilang may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression.
At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Animal ka naman talaga, Claire Castro. Malapit-lapit ka naman talaga. Di ka habang buhay dyan. Akala mo siguro habang buhay ka na talaga dyan sa, sa Malacanang. Kaya ngayon, ang lakas-lakas mo ang lakas-lakas mo magsalita. Pa-NBI ka pa. Yung totoong may kaso nga dyan dapat hulihin sa NBI. Hindi nga inatupag sa NBI na yan. Dahil, ay nako. Tapos andyan ka pa. Sabagay, para siguro, pansinin yung reklamo mo dyan sa NBI para may trabaho rin naman ang NBI. Yung mga NBI kasi ngayon, iba na eh. Kapag mga against sa gobyerno, ang bilis manghuli yan. Pero, kagaya mo, hindi ka naman talaga papansinin din sa mga NBI kapag may magrereklamo against sa'yo kasi nasa administrasyon ka eh. Antayin mo na lang, pag natapos itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay hayari ka. Hindi lang yan abutin mo, yung sinasabi mo binagbantaan yung buhay mo. Baka mumurahin ka pa talaga sa taong bayan talaga kasi sobra ka na talaga sinungaling eh. Yung pa lang yan ha? Abogado rin yan, hindi yan pwede basta-basta. May limitasyon yan. Sa mga social media, doon ka maghalungkat. Sabi niya, baka maghalungkat pa daw siya. Baka mayroon pa ibang nasabi sila ni Attorney Trexie Cruz. Di halungkatin mo na. Para matibay na yung matibay na yung sinampa mong reklamo dyan sa NBI. Para ang NBI ngayon magtrabaho ng husto sa isinampa mong reklamo. Ganyan kakalupit, ganyan kakapal ng mukha. Ang kapal naman talaga magbubumukha nito eh. Kulang ka nga sa respeto eh. Yung tinitira mong dating presidente na 80 anyos, ewan ko kung may tatay ka ba o ka. Tandaan mo yan. Kapag may tatay ka o nanay ka, pag mangyari sa mga magulang mo na sobra kang kawalang hiya, na doon man yung mapagtanto siguro na ito na yung ginawa ko noon, na sobra akong pang-alipusta doon sa matandang dating Pangulo na inalipusta ko ng gusto. Ang dami mo mga sinasabi noon. At ito si Magalong, matanda sa'yo yan. Rumispeto ka sa mga matanda. Huwag yung pairalin mo ngayon na sobra kang tapang kasi nasa administrasyon ka ngayon. Di ka umubra nga dito kay Nagsumbok ka nga sa NBI eh. Yan ang sa iyo. Yan yung warning pa lang yan sa iyo. Tandaan mo, itong 2026, yung amo mong bangag, kapag hindi ito iwanan sa ibang mga kaalyado yan dyan, pag ito umpisa, meron na mga military dyan na umpisa na nagbaklas. Pag ito yung masundan kung sinong susunod dyan, alalahanin mo, itong 2026, ito na yung huling taon ni Bongbong Marcos. Kapag hindi niya to ayusin, baka pati ikaw, baka maglayas ka. Baka yung sobra mong kayabangan na nawala si Saldico na hindi humarap at si Harry Roque, baka mangyari din sa iyo yan, Manang. Huwag ka magmila-mila ng itsura mo kasi kaming nanonood sa iyo, ako mismo, hindi ako natutuwa sa itsura mo sa totoo lang. Sarap ka ipahabol sa aso dito para patagam kang buanga ka.